Hello! So, out na ako ngayong umaga kasi ang klase ko is from 7:15 to 10:45. So, it's past 11 na. Kakain ako sa labas. Tatry tayo ng kumain sa karinderya. Tara po, samahan niyo po ako. So, dito tayo ngayon sa tapat ng school. Actually, Talipa pa yan sa kabila. Tapos dito maraming kainan, mga local na mga karinderya. Ayan po. Hahanap po tayo ng mga cafe. Ito mga cafe. Talagang mahilig kasi ang mga Vietnamese talaga sa cafe. Yan, may mga maliliit dyan na mga upuan saan sila ay nagkakape. Maraming kumakain dito kasi meron yata ng pakto. Sa halagang 25 to 30K sa 50 to 60 plus. Halos ganun din ang pinang sa akin. Tingin pa tayo sila. Ganyang kumain. Ang halik. Yan po. Ganyan po dito. So, meron pa. Patay na yan. Hilig sila din sa mga lamiseta at saka bangko. Ito rin, tubo. Usual ito meron din. Ayan natin. Karinderya. Ayan, may alay pa sila. Ito, mayroon pala niya. Ano yata siya ginihin? Ano isda doon? Parang ganyan din. Parang curry ba? Parang Indian. Gusto ko ng ganun din. Try tayo ng ganun din sa kayong chicken bread. Tayo dito. Hindi na lang ganun din. Yung lugar. Lapit na sa school. Actually doon sa banda doon. Lapit lang naman siya. May Aeon Mall. Lapit sa school. Tayo, kain yung usual lang din dito. Yung rice po talaga. Nalagyan din ng toppings na ulay. So, automatic po yan. Kasama po yan sa meal. So, ang in-order ko lang po talaga dyan ay rice, saka ito po, isda. Isdang tabang po siya. So, nag-range po yung ulam dito, saka yung sangil. Nasa 25K to 30K. So, nasa 60 to 70 pesos po. Yun po sa dati kong kinakainan sa isa. Ang dami po nilang mag-serve sa akin kung yung rice. Kaya lang ang dami pong tao na. So, kain po tayo. So, ito po fish. Siya. Tabang po siya eh. Pero malaki po siyang isda. At sabi ko nga, ang gulay po dito talagang nilalagay na po nila automatic po sa ano po, sa kanin. Libre po yung gulay lagi. Ay, sorry po. Tayo.
kahit naman po tabang po yung isda, may lasa naman po yung sauce niya, yung sabaw niya. So, carry na. Siyempre may blend ng anghang. Maanghang po siya. Thank you. Ayun pala. Dumating na yung sabaw. Usual din yan. Hindi mo kailangan mag-remind sa kanila na bigyan ka ng sabaw. Automatic na. At ang sabaw nila mayroon din gulay na laman. May gulay din po siya. Akala ko nga, naisip ko talaga mandatory dito na meron talagang binibigay na gulay at saka sabaw. Kasi sabi ko nga, kahit saan ka kumain, mapa fast food man yan o sa local na karinderya, ganun po talaga. So dahil part na ng ng menu nila yung gulay, hindi mo na kailangan mag-order ng gulay. Fish, pork, chicken, yung kaninang ang palaya, may palaman yun na tawag nito giniling na baboy. Madami na yung tao. Kasi magti-12 na. At ang rice pala dito, pwede pong manghingi mag-request yung customer kung gusto niya pa ng rice o dadagdagan ba. No extra cost po yun Wala pong kalahati. Mura po kasi bigas dito. Pinakamura pong bigas dito ay 30 pesos po. 32 kasi nasa 15. Mayroong 15, may 14. So mayroong pa 30 pesos dito. Medyo matinit nga lang. Kanina pa tatlong yun ang kagandahan dito sa mura po yung pagkain dito sa
Minsan pumupunta pa ako dun sa mall kasi malapit lang naman at yung break time ko ay mahaba. Doon ako kumakain. Minsan naman, pagka heavy breakfast ko, bumibili ako minsan ng kamuting kahoy, pansit. At busog pa tayo sa tanghali. Yun ang gawa ko. Nag-nap ako. Pag uwi ko ng hapon, kasi Tuesday and Wednesday, hanggang 4 o'clock lang naman ako. Doon ako kumakain. After ng school. Nag-early dinner pa ako. So dito po talaga ginagawa ko. Isang full meal lang talaga ako sa isang araw ng rice. Hindi na ako katulad yung dati sa Pinas na 3 times a day yung rice ko. Breakfast, lunch, at dinner. At grabe pa yung rice na kain. Dito po medyo na-conscious ako kasi maliit po ang mga Vietnamese, lalo yung mga babae. So, na-conscious po ako. Kaya, ginawa ko. Pag kumain ako ng tanghali ng kanin, sa dinner iba na. Either sasapas ako, mag-protein, fruits, ganun po ginagawa ko. Or sa umaga naman, kasi maraming kamote dito, kamuting kahoy, binataang, bilbilog, kaya may prutas, papaya. Pag yun ang breakfast ko, kain ako ng kanin na lunch. Gabi, either magtitinapay ako, yung banh mi nila, o kaya noodles, o kaya oatmeal. Depende na sa maisipan ko nito. Saan pa tayo kumain? Medyo hindi na mainit sa labas. Babayad lang po. 100K ang binigay natin. 100K binigay natin at may sukli tayong 70K. So, ibig sabihin 30K po ang atin pong meal. So, nasa ano lang siya. Wala po siyang, nasa 50 plus. Yan po. Mamaya po, tingnan natin kung magkano po talaga siya. Kasi, ang tina-times po usually yun. So, 30 na sa 60. 60 something. Walang 70 pesos. So, titingnan natin mamaya. Lalagay ko po kung magkano po yung actual na conversion niya po sa peso. Tapos po tayong kumain. Busog po. Maraming salamat. Hanggang po sa muli. Mabuhay po dyan sa Pinas. And ciao po dito po sa Vietnam. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta.